Nilagdaan po ng Pangulo ang Eddie Garcia Law. Iniuutos nito ang pagbibigay proteksyon sa mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon ng kanilang employer o prinsipal. Bukod sa kaligtasan sa trabaho, kailangang tiyaking maayos ang oras ng trabaho, sahod, social security, insurance at iba pang benepisyo ng mga manggagawa. 100,000 piso hanggang 500,000 piso ang maaring parusa sa paglabag. Ipinalipat ng Korte Suprema sa Quezon City Regional Trial Court ang 2 kasong kriminal laban kay Pastor Apollo Kibuloy mula Davao City. Kasunod yan, ang hiling ng Justice Department na ilipat ang venue ng mga kasong may kinalaman sa child abuse laban sa pastor. Paliwanag ng Korte, ang mga kaso'y may kinalaman sa public interest. Maiimpluwensyahan daw ni Kibuloy at kilalang religious leader sa Davao City, kaya posibleng makaapekto sa pagdinig sa mga kaso. Binigyan ng Supreme Court ng 3 araw ang Davao RTC para ilipat ang lahat ng record ng 2 kaso ng pastor sa Office of the Executive Judge ng Quezon City RTC. Iniutos din ng Korte Suprema sa mga korte sa Mindanao na ilipat din sa Quezon City RTC ang anumang kasong isasampa pa laban sa pastor doon. Tuloy sa pangingisda ang ilang Pilipino sa Panatag Shoal sa kabila ng fishing ban ng China kahit sa mga lugar na sakop ng EEZ ng Pilipinas. Pinaghahandaan naman ng Philippine Coast Guard ang utos ng China na ideteni ang mga hindi Chino na tatawid sa tinuturing nilang border. Nakatutok si Joseph Moro. Tuloy lamang ang pangingisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal sa Zambales. Yan kahit pasakop ng 12 degrees latitude mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa mainland China, kung saan may fishing ban ng China mula May 1 hanggang Setyembre. Lagi naman taon-taon, hindi naman po nila kami pinapakialman. Tutol din sila sa fishing ban ng China na hindi rin kinikilala ng Pilipinas dahil sinakop pati Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Bakit naman sila magkakaroon ng karapatan? Hindi naman po sa kanila yung dagat na yan po ay sa atin. Ang Pilipinas, obviously, has sovereign rights over these waters. Mula May 21 hanggang 27, mahigit 120 sasakyang pandagat ng China ang namataan sa West Philippine Sea kabilang ang 5 barko ng Chinese Navy. Pero sa panatag ang dating 19 na Chinese Maritime Militia vessel, bumaba na sa 11 na lamang kahapon. The mere fact na mababa ang bilang ng China Coast Guard, para sa akin, this is just another empty threat to discourage ang ating mga kababayang Pilipino mangisda rito. Pinaghahandaan din ng Philippine Coast Guard ang utos ng China na ididetene ang mga tatawid sa tinuturing nilang border sa dagat simula June 15. Medyo nakakatakot. Sana naman, huwag na nilang patulan yung mga hamak ng mga ingisda na yan lang ay kinabubuhay. Hindi po nila pwedeng gawin yun dahil kami naman po ng ingisda ay sa sakop ng ating ACC. Ating poprotektahan at isusulong ang interes ng ating mga kababayang mangingisdang Pilipino. Ayon sa pamahalaan, wala naman daw dapat ipag-alala ang mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea, lalo na yung mga nangingisda sa may Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa Zambales. Posible rin matulad lamang ang utos sa naunang China Coast Guard Law. 3 years after, wala naman talagang nagawa ang China to enforce the China Coast Guard Law. Hinihinga namin ng tugon ng China tungkol sa pahayag ng Philippine Coast Guard at ng mga mangingisdang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinatawa ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Bohol Governor Erico Aumentado at 68 iba pang opisyal. Kaugnay po yan sa konstruksyon ng Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills na isang protected area. Sa ulat ng Super Radio DZBB, sinabi ng Ombudsman na ang suspensyon ay para bigyang daan ang investigasyon at masigurong hindi magagalaw ang mga dokumento o ebidensya. Kabilang sa mga pinatawan ng suspensyon ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati ilang barangay opisyal. Iginiit naman ng Provincial Legal Officer at spokesperson ni Governor Aumentado na wala silang kaugnayan sa issue ng Captain's Peak Resort. Sabi ni Governor Aumentado sa mga empleyado ng Kapitolyo, I shall return. Mga kapuso, meet your first 18 candidates na nakapasok sa final screening ng Miss World Philippines. Pero bago yan, nagpakitang gilas muna sila with their talents and Q&A skills.
Makichika kay Lars Santiago. Good day, everyone. Sa question and answer pa lang, nagpakitang gilas na sa pagsagot ang mga kandidata ng Miss World Philippines. I stand here hoping to inspire them that trust the process. Growth isn't linear. You know, be patient with yourself. Bukod pa dyan, ang ipinakita nilang galing sa talent portion. And the land is dark. Unang 18 kandidata ang napili sa final screening ng Miss World Philippines. Kabilang sa kanila, si Miss Universe Philippines 2024 Top 20, Patricia Bianca Tapia. Everyone's a bit surprised that hindi ako nakapagpahinga. I'm keeping the momentum going. I didn't want to stop. And I learned so much from Miss Universe Philippines. Pasok din sa first 18 si 2022 Miss World Philippines first runner-up, Rihanna Agatha Pangindian. I'm really grateful for this opportunity again to just really showcase more of who I am and for people to get to know me more. Ang iba pang official candidates, walang pagsidla ng tuwa. This is my childhood dream. I can't wait to have my experience with these wonderful women right here. Bukod sa first 18, may 22 official candidates pang manggagaling sa provincial winners at mga magwawagi sa Filipino communities sa ibang bansa. Kabilang sa panel na kumilatis sa mga kandidata si Miss World National Director Arnold Vigafria, ang dating Miss World Philippines winners, at si Mr. World Philippines Kirk Bondad. Si Kirk abala na rin sa paghahanda para sa Mr. World 2024 na gaganapin sa Vietnam. So I'm looking forward to it and very excited. Hindi naman napigilan ng ilang present sa screening ang magpakita ng excitement nang sabihin ni Kirk na single siya ngayon. Yeah, I'm happily single, man. I'm happily single. It just makes more sense. A relationship is a lot of work. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Patay ang isang lalaki habang sugatan ang isang 12 anyos sa pamamaril ng mga sospek na riding in tandem sa Tondo sa Maynila. Bukod sa bata, isa pang residente ang nadamay at sugatan din. Ayon sa ilang residente, parehong naka-helmet ang mga sospek kaya hindi nila nakikilala. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga sospek. Nananatiling hamon ng child labor sa Pilipinas ayon sa Department of Labor and Employment. Sa kanilang tala, pinakamarami mula po sa Mindanao, partikular sa Northern Mindanao, Soc-Sargen at BARM. Sa mga probinsya, marami ang naitala sa Cebu. Kung sektor ang pag-uusapan, marami ang naitala sa agricultural sector. Talamak din ang online sexual child labor. Sa ngayon, patuloy ang pagsusuri ng ahensya sa iba't ibang sektor para matiyak na walang batang naaabuso. Tumiwalag si Cebu Governor Gwen Garcia sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban. Sa ipinadalang sulat ng gobernador kay PDP Laban President Representative Jose Alvarez, sinabi niyang effective immediately ang pagkalas niya sa partido. Ang kanyang desisyon ay bungaan niya ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya ni suspended Cebu City Mayor Mike Rama sa Office of the President dahil sa pagpapahinto niya ng konstruksyon ng mga bus station para sa Cebu Bus Rapid Transit Project sa Osmeña Boulevard. Si Rama ang tinalagang PDP Laban Vice President sa Visayas simula 2022. 2012 naman nang manumpang miyembro ng partido ang gobernador. Sinusubukan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na kunin ang pahayag ni Rama kaugnay rito. 8 pulis ang nakadetini ngayon sa Lucena Police Station matapos silang ireklamo ng umano'y illegal na pagpasok sa bahay ng isang residente. Kwento ng nagreklamo, alas 3 ng madaling araw nang sapilitang pumasok ang 8 nagpakilalang pulis sa kanyang bahay. Armado umano ang mga pulis at ilang ulit din sinipa ang kanilang pinto. Pinadapa rin umano siya at pinaghahanap ang kanyang asawa. Umalis naman agad ang mga pulis nang hindi matagpuan ang asawa.
Nang i-report ng biktima ang nangyari sa Lucena Police Station, sinabihan siyang nagsagawa sila ng anti-drug operation sa barangay. Sumailalim na sa inquest proceedings ang mga nakapiit na pulis. Tumanggi rin silang magbigay ng pahayag. Hindi bababa sa 4 ang patay sa salpukan ng tren at bus sa Peru. Mahigit 30 naman ang patay sa magkahiwalay na sunog sa India. Nakatutok si Bam Alegre. Kitang-kita ang malaking apoy na tumupok sa isang baby care hospital sa New Delhi sa India, Sabado ng gabi. Ayon sa local officials, 6 na bagong silang na sanggol ang nasawi. 6 na iba pang sanggol ang nailigtas at inilipat sa ibang ospital. Inaalam pa ang sanhi ng insidente, sabi ng Chief Minister ng Delhi. Ayon naman sa pulisya, tumakas ang may-ari ng nasabing ospital. Kalaunay na aresto siya, pati ang doctor in charge. Isang araw bago mangyari yan, nasunog din ang isang entertainment center sa Gujarat. 27 ang kumpirmadong nasawi roon, kabilang ang ilang bata. Sa tindi ng sunog, hindi na makilala ang ilang katawan. Patuloy pa tinutukoy ang sanhi ng apoy. Tulong-tulong sa pagkuha sa mga sugatan ng mga rescuer, kasunod ng banggaan ng tren at pampasaherong bus sa Lima, Peru. Sa lakas ng impact, tumagilid ang bus. Wasak naman ang harapan ng tren. Ayon sa pulisya, tumama ang tren sa likurang bahagi ng bus. Hindi bababa sa 4 ang nasawi, habang 36 naman ang sugatan. 2 pink dolphin ang iniligtas matapos mapadpad sa isang sapa sa Central Bolivia dahil sa matinding baha sa rehiyon. Ayon sa mga otoridad, 40 araw na stranded sa sapa ang 2 dolphin bago na-rescue ang mga ito gamit ang malaking lambat. Pagkatapos hulihin, tinignan muna ang kanilang kalagayan, saka ibinalik sa ilog. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Sumapi na po sa Nationalist People's Coalition o NPC si Makati Mayor Abby Binay. Nanumpa si Binay sa harap ng kanyang asawang si Makati Representative Luis Campos Jr. Naroon din si NPC President Representative Michael John Duavit at iba pang opisyal ng partido. Patapos na ang termino ni Mayor Binay ngayong 2025 at kabilang siya sa mga kinokonsidera ng NPC para sa kanilang 2025 senatorial slate. Bago nito ay lumagda ang NPC sa pakikipag-alyansa nito sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Abangan sina Annalyn Baro at Lian Valentin sa bagong episode ng Regal Studio Presents Sa Kabilang Bahay this coming Saturday, June 1. Isa itong horror comedy episode at dahil sa drama roles mas bihasa si Lian, umalalay sa kanya si Bubble Gang mainstay Annalyn. I just want to say, I'm a father now. Yan ang big revelation ni Sparkle star at social media influencer Benedict Cua. Sa isang vlog, ipinakilala niya ang kanyang newest bundle of joy na si Alec. Congratulations, Benedict! Hong Hae-in is coming to Manila! Mga kapuso, hindi pa rin nagtatapos ang Queen of Tears fever dahil may fan meeting sa bansa ang Korean actress na si Kim Ji-won. Mark your calendars dahil this August na yan. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.